Hello guys, dito kami sa Home Depot. 7:30 na ng gabi. Nagkakalkala na ako, sakto umulan pa. Kanina maliwala sa bahay eh. Tingin kami ng mga hen and chicks lalagay namin sa harap. Hindi lumala kasi ulan. Wala pa no? Marami pa naman tao kahit na umuulan. Lakas buhos sa ulan. Nahab din namin yung yung mga sedum ground covers. Hala, galit na galit ang ulan. Ito meron na sila. Pero hindi pa ganun karami. Tsaka maliliit yung ano nila. Yung binibili namin isang malaki eh. Ground cover din. Kaya pala yung time eh. Kuha na tayo. Ito yung mga ganito sa amin. Meron kami nito. Tsaka ito. Pero itong hen and chicks, kuha kami nito. May tanim. Yung ganda yun Sumbol ko. Tara. Living carpet. Oh. Ito maganda. Pa-carpet din na time. Balik na natin. Pasok muna kami sa loob. Malakas ang ulan. Ganda ng marigold. Kaya lang di ata ano to eh. Hindi perennial. Ngayon, Yan. Yung mga ganito, hindi nakalagay pa sa perennial. Walang ata to. Pero bumabalik siya every year. Yan, nakakuha kami na. Nakakuha kami yan. Yan. Yung ground cover. Kasi ito, living carpet. Time. Sana gumanda. ano problema sa harap. Yung sa isang side natin, hindi nabubuhay. Yan, good morning guys. And yung tatlo, mag-ama. Tinatapos na nila to. Medyo malamig ang panahon, tsaka maulan. Pero mamayang hapon uulan daw ng malakas. Kaya kailangan lang bago magputik. Ako naman linis sa loob ng bahay. Ang bigat niyan. Ay, masakit pa kayo. Ayan yung wheelbarrow na pinahirap kay Jermaine last time nung gumagawa din sa kabila. Apakalaki. Ha? Siya lang kasi gumagawa ko siya na yan. Nabubulok yung kawin na ito. Laka ng tent na yun, no? Nakain yung isang step. Alin? Nakain yung isang step ng hagdan. Ang baba kasi nito. Sobrang baba eh. Pangalawang tambak na yun, no? Tatlo. Tatlo na. Yung yung tubig doon tapos pupunta sa gitna natin. Kaya yan ang lunch namin for today. Sweet and sour na fish fillet. Pero hindi ko sinama yung sauce. Para depende. Hindi ako masyadong malakas sa sauce na to eh. Kaya inihiwalay ko siya. Ito yung mangga na nabili ni Habi sa Hong Kong. Ripe na kaya sakto matamis. Yan na sila. Mga galing sa labas. Nagsipagawa sa backyard. Yan. Hindi magandang weather eh. Mukhang ulan.
Kulimlim, araw saglit, kulimlim. Ayan. Dito na kami pumunta sa Bluegrass Garden. Tingin kami ng mga halaman. Taba ng pusa eh, no? Dito yan malapit sa ano. Nanganak siguro yan. May sale sila ngayon eh. Victoria Day sale. Mga kulay ng mga pot. Ganda ng mga nalarita dira. Ah. Kaya maganda to kung may garden ka. Ha? Pinabunan na natin ng bato. Ha? Pumayat eh, no? Daming ano nito eh, ang daming anak na maliliit. Kumpul-kumpul. No, stone crops ang kailangan. Stone crab ang hinahanap namin eh, mga sedum. Ang dami na kami succulent eh. Yung iba nga kailangan namin i-trim. Sarap tumambay dito. Ayun, nag-ano ng mga insekto. Venus trap, fly trap. Ayoko. Ah. Ang hirap din eh. Kailangan, ano talaga, ibabad siya sa tubig. Silver dollar. Cute din. Ay, pineapple. Pineapple. Sarap dito. Sarap magtambay. Indoor kasi. Greenhouse. Ah. Ang ganda itong puno na to. Oh yes, I'm trying to get. Peppers, oh. May mga ano na sila. Ito din may mga ano na yun. Usbong, may mga ano na yung peppers. Sili. Oo, ayun. Ay, may mga ano, oh. Daming bulaklak. Controlled yung ano rito eh. Temperature, ano. Swiss chard. Rhubarb Swiss chard. Wala atas lang stone crab dito. Ang sa tuhod. Sunshine creeping speedwell. Dito sa labas yung mga perennial nila. Ito sa baba, dito. Stone crab. Ponti. Ayun yung Angelina, yung nagdidilaw kapag sobrang init. Kapra-kapraso lang eh, no? Hindi kayo nabibili natin dati na isang malaking ano. Magkano? Mahal pa ngayon, dear. Magkano? Almost 12, 11.99. Dati nabibili namin na ganyan 11, yung malaking gano'n na. Maganda na to, 80. Mas malaki. Ito, yun yung chicks, pero hindi masyadong maganda. Ah, ito yung maganda eh, oh.
Magkano yan? Same ata ng price din. $11.99 lahat na nandyan. Hen and chicks. May binunod siyang damo dun sa harap eh. Ganyan na itsura daw. Habi pa na madidistinguish. Mga ornamental, ano raw yan, grass. Ayan, maganda, kumpul-kumpul. Ito nga ayo. Di sana, ito na lang, oh. Kaya lang ito yung madaling maano sa init eh, no? Yung ganyang klase ng dahon. Yun nga yung namatay sa atin yun eh. Kaya nga. Kaya pa. Tingin pa tayo sa iba. Ah, sige. Tama tayong gagawin. Masyado to eh. Pero ito marami na eh. Mga abang. Mga stone crab. Ang daming stone crab. Tsaka hen and chicks. Dami na ano to. Siksik na siksik. Sa isang ano yun. Kahit ito ang lit pero ang daming anak kayo. Ano gusto mo? Try muna natin doon sa likod kaysa doon sa ano, no, sa harapan. Sure ka? Hindi na-arawan eh. Maglagay tayo isa sa likod doon sa harap. Kailangan kasi maarawan sila eh. Baka naman nasusobrang kasi. Ayun pala, maganda rin ah. Siksik na yun, daming anak ko. Masan? Ay, kaya lang pangit yun. Yung mother na malapit na mamatay. Pag malaki na siya, namamatay na yung mother. Pag nag-bloom na ng gusto. Aming mga nakuha. Ang gaganda ng mga stone crab. Ano ba, puro perennial to? Ito yung creeping time. Gusto ko. Puro perennial. Hindi creeping time? Creeping time, elfin. Elfin, no? Elfin creeping time. Ganda eh. Cute. Sa iba, one of those. Mga basang-basa. Lakas ang ulan. Gala pa more, bili ng halaman. Yan yung Ano, May long week. Kada ano yan, every long weekend ng Victoria Day ganyan. Either nag-i-snow pa Or maulan. o ilan na malakas. Lamig. So yung mga nagbabalak na magbundok o Malabo. medyo delikado. Hindi mo rin ma-enjoy kapag ganyan maulan. Biyahe ka malayo tapos pagdating mo bumabag yung ganyan, di ba? Kaya, Parang pangit. kaya ang hirap maglagawa ng plano pag ganyan Victoria Day. Pero for sure na marami pa rin tao dun. Sigurado eh. Lalo na yung mga hindi pa nakakabisado yung mga. Buti na, may hutang sinuot ko. Plano ko pa makangina yung sweatshirt lang. Ano yan? Bulacan, original. Bulacan. Pareho. Northern Territories. Taga Bulacan daw dyan. Pag gusto niyo order ng mga Northern Territory. And kay Jay, ano? J. J. Jay. Wala bang punk yun? J Punk. Jay punk kaya naman niya. Tapos yung gumawa ng ano natin, Kelly Punk. Actually maganda talaga yung mga ano niya, makakapal. Yung tela ng mga hoodie, hindi lumiliit. Tsaka yung mga t-shirt niya. So yung mga taga Bulacan, check nyo na lang. Yun, nandito na ako sa bahay. Actually, kanina pa kami nakauwi. Ito yung mga nakuha namin. Ang ganda nitong ano yun, Elfin Time. Tapos ito, stone crab din eh. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong isa na to. Kasi yan, hen and chicks. Ito, ang dami ng mga anak sa gilid eh. Puro pang tanim yan doon sa labas. Actually, nagdamo kami kanina sa labas, kaya lang umulan na naman, kaya pumasok na kami. Tapos ito yung nabili namin kagabi doon sa Home Depot. Stone crab din. Medyo mas ano to eh. Kumbaga tagal na. Dami ng mga ano niya. Yung humaba na. Yan. Kasi ito time. Living carpet na time. Sayang yung isa din namin nakuha. Parang ano, elfin time din ata yun. Pero to lush na lush siya. Tapos ito pala yung ano, yung Mother's Day gift.
Mother's Day gift nila sa akin. Kasi sabi ko to na lang. Ewan ko, maganda yung review na to. Nakikita ko lagi to eh. Ano siya? Para sa sa buhok. Makatulong sa ano ba. Sobra na kasi yung pag-shed ng buhok ko. Ang lakas na niya maglagas talaga. Since after nung surgery, parang hindi na nawala. Hindi na nahinto. Tapos ito, collagen. So, try ko lang. Maganda yung review eh. Kaya sabi ko, ito na lang gift nila sa akin. Wala naman akong ibang kailangan. We'll see kung kung mag-work siya. Medyo pricey nga lang, pero kung mag-work naman, why not? They were promised a Canadian dream. Many now say the dream was a lie. Victims say they were scammed into thinking they had jobs, then recruiting others into the same trap. So basically, our job is also to like look for other candidates Parang who might be pyramid scheme, interested no? to come here in Yeah. Canada. Life savings gone. Nakakaawa rin itong kababayan natin na to. I'm never gonna get my money back anymore. In what this former employee calls a pyramid scheme. All these documents that they got, the clients, So yun, nanonood kami ng sa cellphone niya. Napanood namin ito sa CBC News yan eh. Actually, last year or last year na may mga complaint niya sa Promised Land. Promised Land Consultancy Agency na yan. Pero hindi nila pinagtutunan ng talaga ng todo. Pansin niya. Tapos ang dami ng mga kababayan natin na nagrarally sa harap mismo nung Sa BC no? sa BC. Tapos nga ngayon may na-interview sila na Pinoy na Nasa napangakuan. Pilipinas pa. Nasa Pinas sila. Ang nangyari, yung kaibigan niya is nandito na. Na dumaan din doon, ano? Kaya lang, wala rin papel. Ang Walang papel. trabaho nila, parang visit-visa lang sila rito. Tapos, ang trabaho nila, mag-recruit pa rin ng mga kakilala nila or ano. So may Magkano na-recruit binigay sila. nun? 25,000. Canadian dollars? Canadian. Pero half muna ang binayad. So 12,000 something. 12,000. Still, ang laking pera nun. Just imagine magkano sa peso akin. yun. Kung savings mo na talaga yun. Ano siya eh, accountant yata sa Pilipinas, ano? Ang hirap nun. Syempre, although sabi nga niya, kaibigan yung nagaya sa kanya. So, Tiwala tiwala siya. siya. Yun pala, pareho silang na-scam nung kaibigan niya. Nakakalungkot doon yung mga bata, yung mga sa ano sila eh, Newfoundland, yung mga street, pinag-aaralan na nila. Newfoundland and kung ano yung Labrador. mga- Nakaanong araw sila eh. Satellite, hindi na satellite. Kabisado ng araw nila yung mga mga street. street, mga kung saan yung magandang puntahan, mga ganun. Parang nakakalungkot kasi bigla na lang. Pero nangarap ka na eh. Andun na yung pangarap mo. Parang konti na lang kasi expected mo nga totoo yung agency. Ang hirap nun. Ang hirap nun yung para sa mga bata. Lalo excited na yung mga bata, di ba? Batang babae yata. Tatlo yung anak. Tapos makita mo sa lalaki doon sa kababayan natin na kahit na masama na yung ano niya, nakangiti pa rin. Nakangiti siya, tapos Pero alam mo na naluluhan. naluluha na siya. Pero pinipigilan Nakakawa na. din. Ayun, babatakin na rin yung kotse, di ba? Most probably, batake na. Kasi nga, syempre, Ang laki. hindi naman biro yung binayad nilang pera. Biro mo, 12,000. Ang kano yan. Tapos bukod sa nawala na yung pera na yun, yung sama ng loob mo na dapat papunta ka na, alam mo nandun na. Kung ako naman yung kaibigan niya na gano'n na nga yung sitwasyon niya rito, para makabawi, kukuha pa siya ng kaibigan na gano'n. Hindi siguro, expected niya, totoo din, di ba? Parehos lang na daya, ay naloloko eh. Hirap Kaya na yung ganun. mga kababayan natin sa Pinas, maging mapanuri po tayo sa mga agency. Yung isa nakapag-file ng lower court ba? Parang gano'n, Nakapag-file siya, nagbayad 2,000 lang. 2,000 lang, 8,000 yung hiningi sa kanya. Pero dito na siya sa Canada, pero gusto niya makuha yung pamangkin niya. Pamangkin niya, So sila ang naglakad as visitor visa. Laki ng binayad. Kasi mga tao din sa atin, sa kagustuhan din na makaahon sa kahirapan. Bukod pa doon, minsan may maganda ng status sa buhay or average na yung status. Pangarap na makarating ng ng Canada. Nangangarap sila na, nabubulag sila sa pangarap nila na mayroon palang sa kabila nun masamang balak yung Lalo nun, agency. pangalan pa lang, Promised Land. Tapos ang ganda ng mga pinopost syempre. Ikaw nga naman, maano ka. Uy, okay Tapos to. yung may-ari, pinapakita yung mga sasakyan niya, ganyan. May 5 babies, mga ganyan. Parang
Eh, ngayon, wala nang tao doon sa ano, tapos sinubukan kontakin, wala. For Wala. sure, di sasagot na yun, dahil alam, marami nang naloko. Tapos pinupuntahan doon sa bahay, wala na. Ang huling ano nila, yung promised land, nasa California na yata. Nilipat na raw ng US. US. Doon naman nagsisimula. Kaya yung mga natin, kababayan, maging mapanuri. Oh, Check nyo mabuti, yung hanggat maaari, check nyo rin sa POA. lahat. Para Tingin sure nyo na, ano, mabuti. na Huwag kayong legit. magtitiwala basta lalo na pag malaking perang ganun. Usapan na yung pera, lalo yung pinaghirapan nyo. Naghihirapan yun. Na inipon nyo ng ilang taon, tapos ibabayad nyo lang para doon sa mga manloloko na Hindi na gano'n. araw siya nakakatulog eh. Almost a year na, half a year na siyang di nakakatulog, sabi niya eh. Nakakaawa kasi. Kahit ikaw yun, syempre isip mo na hindi ka na nga matutuloy na wala pa yung pera mo na Nangyari na rin sa amin yan eh. Hindi naman doon sa sitwasyon na ganun. Yung nag-down tayo ng 5,000 dito sa bahay. nasa bahay. Ibang na Hindi naman. ako hindi nga. Ibig sabihin ibang sitwasyon. Pero yung mawalan ka ng ganun, 5,000, tapos hindi mo naman pinupulot yung pera mo. Yung winave nila yung contract namin dito yun eh, sa Sa bahay. Sa bahay. isang unang dapat nakukunin namin. Putya talaga naganap ako Pinapirma ng kami, ano nun. winave ng contract. Sabi namin, paano nangyari yun? Eh, hindi pa naman pala sigurado yung sa namin nun. Sa approval ng mortgage. Bakit pinapirma na kami? Pinapirma. Tapos yung general, yung parang manager nila sa sales, biglang nag-resign. Nag-resign. So, yung Nag-resign. umawak So, ng umawak account iba. namin, iba. Babae. So, ngayon, ano sila? Paano nangyari? Ganon, ganyan. Bakit Imposible ganyan? na mangyari kasi nga yung broker na nag-asikaso nun, kilala. Kilalang Naghanap kilala kami ng ko. mismo, pinaka-puno nung sa may, sa mga broker. May hawak ng mga broker. Hindi ako pumayag nun tuwing pag nagbablas pa naman ako ng kung ano-ano mga pumapasok sa isip ko habang nagtatrabaho ko pa. Parang di ako makapag-concentrate eh. Hindi rin ako makatulog basta-basta. Nakausap ko naman so far yung kasi hindi na kami kinokontak ng broker na kausap Oo. namin eh. Lagi raw nagre-referee ng hockey. Sikat na ganyan, broker yon. So sabi niya, mapagkakatiwalaan. Sikat pa pala, Kilala siya sa mga Ay, doon sa mismong ang tumontak sa kanya. Pwede siyang tanggalan ng lisensya na as a broker, broker. pag hindi niya nasolusyonan yun. So, ilan yung kinontak natin? Dalawa, no? Isa Kasi sa nakausap ko Ontario, yung pinaka-director. sabi namin, ganito yung nangyari sa amin. Magpa-pandemic na, magsasara na nun. Kung inabot kami nun, wala na kami makahabol. Buti na nga lang nagawa namin ng paraan. And, ikaw naalala ko nun eh. Napaiyak talaga siya nun eh. Nung kinakausap siya ng bagong manager eh. Kasi, Hindi, kasi ang hirap nung hindi mo alam kung saan ka mag-start. Una-una, nag-resign yung kausap mo. Sila, bago lang sila pareho. Dalawa sila. hindi ako tumigil nun. Talagang nag-research ako nun. Tapos lahat ng mga Nasanap broker. kami. Actually, ang nakatulong din sa atin, nagkwento tayo sa vlog. Ayun pa, isa din, oo. Kaya laking tulong itong vlog namin eh. May nag-comment doon na try nyo kontakin to. Ito yung mga ng mga broker. Brokers Association. Association parang dito sa Canada. ganun. Laking bagay din nun. Sinerge namin yun. Nakita namin yung number niya, tinawagan. Sakto, yung nakausap namin, pinasa kami sa mismong director. Bukod pa dun, kada pumupunta kami sa mga Nagtatanong-tanong. pangalan nun, yung mga show homes, may mga broker din nakasama yung mga ibang bumibili. Tinatanong namin. May Pilipino na rin tayo nakausap nun eh, di ba? Na broker, sabi niya, try nyo kasi may mga samahan kami, ganyan. So natawagan namin, Ontario, tapos pinasa kami dito sa Alberta, no? So yun, tinawagan siya, in-email siya. Sumagot. Sagot siya kagad right away. Nung tinawagan siya nung mismo director, kinontak ko, sabi ko, okay na kami. Sabi ko, ayaw na namin makipag-deal kasi nga, mahirap. Basta may balik lang ako yung pera. Mabalik mo lang yung pera namin. Kasi ako wala eh. Walang mangyayari eh. Dahil wala na kaming tiwala sa kanya eh. Kaya yung mga ganung pagkakataon, Blessing in the skies naman, nabigyan kami ng how much na discount dito? 24. 24,000. Laki nun. Dahil sa sobrang nung bagong sales manager, sabi niya tulungan ko kayo. Tapos yung pinandown pa namin, pinabayaran na Yun? pag nabuo na lang yung bahay, tsaka Hindi namin kailangan ibigay right away. Right Pero away. nga yun sabi nga, parang siguro nagkataon din talaga yun na gano'n. Parang yun talaga ang nakalaan para sa magkano yung monthly nito dati? Parang 1-2. Parang 1-2 monthly para lang mabuo yung sa down payment. Biro nyo na pag-ang yung buhay Kasi nga dahil nga yung pera, hindi naman right away maibalik yun eh.
yung binayad namin. Minsan- Pero ginamit siya towards, pero minsan may pagkakataon kasi na mangyayari na yung pala yung nakalaan para sa'yo. Minsan kasi yung mga pagsubok na ganyan, kagaya nung yun nga, yung mga naloko nun, 100 plus, biro mo, 2 million ba? 2 million. $2 million yung nakolekta niya doon sa 100 na client. Aplikante. Oo. Kahit na hindi pa nakakapunta, nasisingil niya na kagad para daw doon sa papers, ganyan, maayos. Naging, networking ang dating eh. Pero tingnan nyo naman, kagaya nung sa amin, ilang beses na kaming tinamaan ng mga ganong problema. Parang hindi rin kami nag-give up basta-basta eh. Kagaya na lang yung na-hail kami. Naging parang blessings pa din kahit na paano eh. Mga lahat ng pag nangyayari sa buhay natin, may ano yan. May kapalit. May kapalit. Kaya yung kung dumadaan mo ka sa problema, isipin nyo na lang yan. Pagsubok. Pagsubok. Pagdadaanan nyo lang yan na meron naman talagang solusyon. Hanapan nyo lang talaga ng huwag kayo mag-give up. Hanapan nyo lang talaga ng mga solusyon. Makakalagpas din. May mga pagkakataon na mahirap, pero syempre, di ba? Ayun, talaga mahirap. Pero, syempre, kagaya niyan, pera. Kikitain din naman yan. Hindi siya, pangalan nun? Hindi solusyon yung maglasing, magpakamatay, ganyan. Hindi mo matatakasan yun eh. Yung problema na yun eh. Kasi, araw-araw, umaharap tayo sa problema eh. Iba-iba lang nga lang ng level tayong hinaharap. Nasa atin na paano natin i-handle yun. Paano i-handle. Tsaka dalhin, ganyan. So, yun. Tsaka hindi, pag ang problema ay sa pamilya nangyari yung gano'n, tulungan lang. Huwag magsisisi bakit kasi ganito, bakit ganyan. Ba't pumayag ka? Kami kasi bawat decision namin, pinag-uusapan din namin talaga eh. Ang nagkataon lang talaga na, sige, nagustuhan namin yung bahay na yun, di ba? Duplex din yun, di ba? Duplex din, pero duplex. Mas malaki nga lang. Mas malaki. Tsaka show home siya, kaya naganda kami. Lahat nung nandun sa show homes, yun ang makuha mo. yun na. Kasama na yun dun sa deal. Kumbaga, wala nang tatanggalin dun sa bahay na yun. So, may mga pangyayari sa mga approval ng mga mortgage. Mahabang kwento yun pero yun, hindi kami nag-give up. Hindi kami so, nag-give up. So far, nakuha namin to. Kasi yun eh, parang mga goal din natin sa buhay yan eh, di ba? So, yun. Nagdaan na ngayon, wala na. Ilang taon na nakalipas? 5 taon? I get? Nakalagpas na. So, yun lang naman. Kami ngayon to, long weekend, nag-enjoy lang kami sa tingin ng halaman. Tingin. Nagdamo. Umulan, umaraw, umulan. Parang maghapon kami, pag ganon-ganon lang, linis ng bahay, linis sila sa likod. Ayun ako. Pero productive yung araw, kaya maganda. Bukas meron pa rin kami mga Tatapusan lang ibang projects. Ako bukas pasok na. Yan. Sama. Pasok. Sila bakasyon hanggang Monday. Pero ganun talaga. Buti nga dapat nga may pasok din kami. Buti na tapos din namin kahit papaano yung mga project. Baka next week meron. Ay, nako. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at laging panonood. So, ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.